Magandang umaga, magandang tanghali. Ang ating iba-vlog sa ngayon ay yung matatalo si Attorney Claire Castro sa libel case na sinampa ni Leveste na bata, si Leandro Legarda Leveste, dahil po ay harap-harapang fake news ang sinabi sa vlog ni Attorney Claire Castro. At ay hindi na ako magbe-venture into bakit mag-vlog siya na siya ay official naman ng palasyo. Although Attorney Libayan, sabi niya conflict of interest ito dahil hindi ka na pwede magba-vlog kung ikaw ay official ng bayan. Kasi ang function po ng vlog ay dapat you are truthful. Magsalita ka ng totoo. So paano ka magsasabi ng totoo kung ang kalabanin mo ay karaniwan ay mga government officials na yan ang kinikriticize mo? Then how can you criticize yourself? Ganun lamang po. Sabi niya, no? Pero anyway, ang concern natin ngayon ay matatalo po si Attorney Claire Castro sa libel na sinampa ni Leveste laban sa kanya. Although civil case lang yun. Na 110 million ba? 100 million na laban sa kanya. At fake news kasi yung para sabihin na nagbenta si Congressman Leandro Leveste ng prangkisa. Yan po ang pagkakatotoo dito. So ngayon, pakinggan muna natin si Attorney Claire Castro sa kanyang sinabi. At in-interview siya sa Billionaire News Channel. Pakinggan pa natin. Okay, ito. Officer at Undersecretary Claire Castro. Good evening, Yusek. Yes, good evening, George, and good evening, Bea. Well, unahin ko na kung nakatanggap na po ba kayo ng kopya ng reklamo sa inyo ni Congressman Leviste. 110 million pesos na civil libel damages daw po ito. Dahil daw po ito sa naging pahayag ninyo sa vlogs ninyo tungkol sa kanyang solar energy firm. Wala pa. Friday pa lang niya to final. So most probably by next week ang raffle nito. At doon pa lamang natin malalaman kung saan branch. At kapag nagkaroon na ng branch, ang court, doon pa lang tayo mabibigyan ng kopya ng complaint. But what is your reaction to that? Na kinasuhan kayo based doon sa mga vlogs ninyo against his firm? Sa akin, nakikita ko ang pattern. Nasa akin, ang nakikita ko na gusto nilang pagpapatigil sa akin para ako'y magsalita. Hindi lang para sa aking YouTube channel, kundi pagiging Palace Press Officer. Dahil tingnan natin, sino ba ang nasa likod kaya ng mga agenda nitong si Congressman Leviste sa pagsasampa ng kaso sa akin? At sino rin kaya yung nasa likod ng mga pagbabanta sa buhay ko? Ano kayang grupo ito? Doon naman, anong kinalaman sa buhay niya? niya? Sino ba talaga ang nagnanais na sirain ang gobyerno? Sino ba ang nagnanais na Hindi pababain sinisira, ang presidente? abogado ka po. Hindi po sinisira ang gobyerno. Kinikriticize ang gobyerno. Iba yung paninira, ibang tapos, kung makikriticize ang gobyerno, natural lang yun. Pangalawa, palpak naman talaga si BBM, kaya dapat yan i-criticize ang gusto. Palayasin. Sa kanyang pwesto. Makikita natin, ito lahat ay parang drama. Drama to the point na ipapakita nila na ang gobyerno ang nanggigipit sila, when in fact sila ang naninira sa gobyerno dahil sa kanilang agenda na matanggal ang Pangulo sa pwesto. So sinasabi niyo po na sila ang may agenda, Yusek Castro? Makikita, maliwanag na sila yung may agenda. Maliwanag. Anong agenda? Well, Walang ano kinalaman po ba ng sa tingin agenda. mo? Hindi mo magamit na depensa ang agenda para sa libel case. Specific yung libel case, Madam Claire. Specific. Iba, attack the problem, not the others. Naging violation na kinaharap po ng solar firm ni Leviste at may mga kaso po ba siyang dapat kaharapin tungkol dito? Okay, nadinig natin. Muli ito ayon kay Ombudsman Remulla sa kanyang, nabalita nyo rin dyan, sa kanyang panayam dito. Abogada ka, hindi ka otorisado magkaroon ng excuse dahil umasa ka sa sinabi ni Remulla. You have also that obligation to check. Alam mo naman yung reputasyon ni Remulla ay hindi yan nagsasabi ng totoo. Reckless lawyer yan.
at irresponsible ang mga statements niya pagdating sa tanong kung tama ba ang kanyang mga binabanggit, kung totoo ba o hindi. Kaya you cannot seek excuse sa pagsasabihin mo na nagbabase ka lang kay Remulla. No, even he is the ombudsman, you have no justification to cite that as your excuse para patunayan mo na ikaw ay may karapatan magsalita na binenta ni Libeste ang prangkisa. Paano yan? Hindi totoo. So paano mo ngayon niya maproteksyon ang sarili mo? Mas lalo pa ngayon na magigilty ka kasi nasa power ka. May connection ka para malaman mo kung totoo o hindi ang akusasyon. Kaya dahil meron kang connection bilang opisyal ng bayan, may access ka sa mga records. At kung hindi mo ginawa yan, then you are reckless in saying, and you committed recklessness, gross recklessness, when you say, para masiraan si Libeste na nagbenta ng kanyang prangkisa. Kaya yan ang problema mo ngayon. Ito sa DCRH, sa executive session. Nabanggit niya na di umano. Ito na may Ayun ka na, di umano. You cannot be excused from the word di umano. Ha? This, George. Na ito iimbestigahan pa at lumalabas na may di umanong Imbestigahan pa lang pala eh. Ba't ka nag-conclude? Galit to rin siya si Atty. Libayan. Sa taas. At hindi ito magagawa na isang tulad lamang ni Congressman Leviste kung merong hindi kasabwat, may kausap sa itaas sa panahon. Unang-una, hindi mo malang sinaalang-alang. Congressman siya. That will be a violation to the Congress kung ibebenta niyang prangkisa. So, ang tanong una po dyan sa larangan ng libelo, you have to ask questions. Totoo ba ito? Can he do that? Unbelievable po. In other words, unbelievable ang akusasyon ni Remulla. Kung unbelievable, you have to check. And if you fail to do your diligence, then you are guilty of libel. Buti na lang civil case. Kasi may actual malice ka na. May malice ka. Ang malice mo doon, gusto nyo sirain ang reputasyon at kredibilidad ni Libeste para wala nang maniniwala sa kanya sa siniwalat niya na mga Cabral files. Kasi nakalagay sa Cabral files ang napunta, kinuha ni BBM sa gamit ang salitang SAP, ES at saka OP ay 8 billion. Tapos lumabas din yan sa allocables ni Sandro Marcos, mas mataas pa kaysa kanyang tito na si tito ba o tatay na si Martin Romualdez na 14 billion lang. Ang kay Sandro 15 billion. At yun, kukunti lang yun ha. At lumabas pang iba dyan na mga 20 billion na napunta kay Guardiola na pinakamatakaw na magnanakaw na Batanggenyo. Yan po. Dapat inalam mo yan. Dapat you have exercised due diligence in order for you to check and counter-check whatever claims of facts there were. So ngayon, dahil hindi ka nag-check, guilty ka na sa actual malice. Sa actual malice doctrine as written in New York Times versus Sullivan and as reiterated in one of those cases in the Philippines as written in Gingging versus Court of Appeals, GR number 128959, and it was rendered on September 30, 2005, ay ganito sinasabi. There is actual malice if you know it was false and then you decided to publish the utterances that are false. And in another situation, there is also actual malice if you were positioned in a situation that is an unbelievable thing that you are facing should or demanded that act of diligence from you, and yet you did not execute diligence, and yet you proceeded with the publication by blocking it out, then you are guilty of actual malice.
4 lamang po ang elemento ng libel. Number 1, defamatory, yung nakakasira na salita. Number 2, yung kinilala mo sa identification. Number 3, malice na may actual malice, sinabi ko na biro na. Number 4 ay publication through your blogging. Yan po, pasensyahan tayo. You have to explain. Mas maganda pa, kaibiganin mo na lang siya, i-withdraw niyang kaso, at you make amends. Make a public apology. Ganun lang po ang advice ko sa iyo. You are a lawyer but you are not experienced in libel cases. Ako po, lahat ng libel case hinawakan ko ay wala pa akong talo. Lahat ng kasong libel ni Percy Lapid ay pinanalo ko lahat. Lahat ng sarili kong kasong libel cases ay pinanalo ko lahat. Kaya you have to at least it's up to you whether you will accept or get my advice and do whatever is necessary. Ganun lang kasimple. Tapos, dahil ko lang bagitin na si Miriam Santiago nung nabubuhay, isang beses lang siya nagsampa ng libel case. Laban pa sa aking kasama sa journal na si Mardy Indelible Infante. Pero, withdraw din ata ni Miriam yun. So si Miriam po, despite her intelligence that was in the extreme and despite her reputation, ay nagalit pa siya kay Mardy Infante tungkol dun sa usapin na may involvement do kay Manuling Morato. Kasi si Mardy Infante po malapit na malapit kay Manuling kay Manuling Morato. I pray for your soul, Mr. Manuling Morato. So hanggang dyan na lang, yan na lang advice ko sa iyo, Attorney Claire Castro. Okay, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Dating Pangulong Duterte. If ever mapapakita itong kuntsabahan at sinabi niya na kalokohan ito, kung makikita yung mga word na yon, kakuntsaba, conspiracy, fraud, kung may fraud dito at ito ay lumalabas na may sindikato ba sa loob? Hindi naman wala nang kinalaman sa prangkisa yan, sinasabi mo. Hindi pwede yan. Ito na lang. Ipalabas ko ngayon ang batas na pinagmulan ng prangkisa ni Libeste. Ito po yung batas. Ayan Kita nyo na ba yung batas? Iyan po batas. Para maniwala kayo batas yan, Republic Act number 11357, July 31, 2019. An act granting solar para sa Bayan Corporation a franchise to construct, install, establish, operate, and maintain distributed energy resources and microgrids in the remote and unviable or unserved or underserved areas in selected provinces of the Philippines to improve access to sustainable energy. So, ang pangalan, ang binigyan ng prangkisa ang pangalan niya ay Solar para sa Bayan Corporation. So, ngayon, dalhin ko kayo sa Section 11. Section 11 ng batas na nagsasabi, term of franchise. This franchise shall be for a term of 25 years from the date of effectivity of this act unless sooner cancelled or revoked. This franchise shall be deemed ipso facto revoked in the event that the grantee fails to operate continuously for 2 years. Hindi na nga nag-operate kaya revoke na ito. Wala siyang may ibebenta na revoke na kumpanya. Next, punta tayo sa operational. Dito sa operational, hindi ginawa ng Department of Justice ang kanilang trabaho. Anong trabaho nila? Na magpalabas muna ng rules and regulations. Hindi sila nagpalabas ng rules and regulation kung paano patakbuhin itong prangkisa. Therefore, naggaminango, kasi taga Iloilo ito, naggaminango si Sharon Garin. Napakabubo mo talaga. Bakit ka inappoint dyan? Napakabubo mo. Pero mo, mumultahan nila ng 24 billion si Libeste na hindi man lang revoke na yung prangkisa. Ay, nako. Tapos, obligasyon pa ninyo magpalabas ng rules and regulation, hindi ginawa ng Department of Energy.
Pagkatapos, hindi kayo nagbigay ng Certificate of Public Convenience. Paano ngayon makapag-operate kung walang Certificate of Public Convenience? Hindi siya bibigyan ng business permit sa bawat bayan na kung saan siya ay may intention na mag-operate. So, yan po ang pinaka-problema ninyo. So, dahil dyan, pareha lang kayo na recklessness. Ang recklessness nyo in the degree of grossness. Matindi ang grossness nyo. Parehas lang kayo kay Boying Rimulya na talking without verifying. Yan ang problema ninyo. Kwento lang kayo ng kwento. So, nakita na ninyo, dapat pinag-aralan mo ito, Attorney Claire Castro. You are a lawyer but then you do not do your job as a lawyer. Paano ngayon? Sarili mo pa ngayon ang problema. Magbabayad ka pa dito. Hindi ito criminal libel. This is a civil libel. So ngayon, just to give you a glimpse, ito po yung mga farms ni Libiste. Milyon, 300 million na mana niya sa tatay niya. Ginasta niya, ininvest niya dyan. So ito po ang a shot of his, yan sa ano yan, yan ang sa Kalatagan. 160 hectares yan. 160 hectares yan. So sa 160 hectares ay may investment siya dyan. Kaya binili ng Meralco ng 33 billion. Yan po, itong 160 hectares ay sa pangalan po ito ng SPNEC, Solar Philippines New Energy Corporation. Hindi ito nakapangalan sa Solar para sa Bayan Corporation. Hiwalay ito. Kasi ang SPNEC ay binuo ni Leandro Libeste panahon noong 2015. At 10 taon na mahigit nag-operate ito. Kaya dahil 10 taon na nag-operate, ay malaki na ang kinita at binili ito ng Meralco mula sa kanya sa halaga na 33 billion pesos. Pero 87% lang ng share yun. May natira pa siyang 13% na share sa SPNEC. Naobliga naman siya magbenta kasi congressman na siya, bawal sa kanya magkaroon ng negosyo habang congressman siya. Kaya ito, tingnan ninyo, Yan ang kanyang mga solar farms. Sa lupa ito ng tatay niya. Na pinamana sa kanya ng tatay niya na si dating gobernador ng Batangas na si Antonio Libeste. Ayan. Kaya wala pong nangyari dito na inaakusan nyo na ginagamit niya ang kapangyarihan niya ng nanay niya na senador para makakuha ng prangkisa. Hindi po yan totoo. But definitely, dahil hindi siya nabigyan ng business permit at hindi nagpalabas ng implementing rules and regulation, ang Department of Energy, mas minabuti na niya na mag-expire in 2 years. Kasi pag mag-expire in 2 years, ay wala ng silbi ang tinatawag na prangkisa. So, yan po ang nangyari dyan. So, kung yan ang nangyari dyan, ito dadalhin ko sa isa pang Dito, ito naman po kanina pinakita ko sa Kalatagan, Batangas yun. Ito naman, pakita ko sa inyo sa Piña Redondo, sa Piñaranda, sa Nueva Ecija. Ito po yung proyekto na ipapatayo pa lang ng Meralco at saka ng SPNEC. Kasi magkasama na ngayon ang Meralco at saka SPNEC. MGen ang tawag nila. Ito naman ang bagong solar farms na ipapatayo at ito'y napasinayaan noong last year lang at si BBM pa yung nag-cut ng ribbon. Ito yun sa kalsada. Ito po yung dito po na lokasyon ang ipatayo yung bago yung Terra na yung Terra na solar power plant. O titingnan natin kung saan siya tatayo.
Ito po, dito po, oh, ito, bibilhin ni, ang mga lugar na ito, bibilhin niya na binili na nila yan. Dito sila magpatayo ng solar power plant. Yan, sa Piñaranda, Terra Solar Power, oh, Piñaranda, Nueva Ecija. At sa Tarlac, meron din sila. Tingnan natin ang Tarlac. Ito naman sa Tarlac na inumpisa na nila. Ay, napaka-careless mo sa fax. Mas magaling pa si Mardi Infante pagdating sa fax. Ito po, Terra. Ayan, Terra Piñaranda pala yan. Ang ipapakita ko sa inyo ang Tarlac. Ito po yung sa Tarlac. Ah. Ito yung proyekto ni Batang Libiste. O, sa Tarlac. Ibig sabihin po, hindi fake news itong batang ito. Ito ngayon ang pinakamagaling na Batanggenyo. At may pag-asa ito maging presidente balang araw. Kasi, ano pa lang siya, bata pa siya, successful, bilyonaryo na kagad. The youngest billionaire in the Philippines. Di ba, bayani? Ang sakit na ng busis, sa tinga niya ng busis ko. Ay, nako. Pasensya ka na, Marde. Yan na lang. Hanggang dyan lang tayo, ha. At magandang umaga po sa kay Bayani, kay Perni, kay sa pamangking ko, kay Alex Togas. Marde, Elizar Di Maculacan, puro ngak-ngak sino. So, Helen Bagyo, prang may kring-kring, hindi karespeto, kaya nahuhulog na sa malalim na bangin ang record ni PBBM dahil palengkera ito. Maraming nagsisisi kay ano. Ang sinisisi sa pagbagsak ni BBM ay si Auntie Claire. Nako. Kakahiya ka talaga, Auntie Claire. In-expose lalo ang kabubuhan. So, good morning to Reto. Sabi naman ni Eva from Las Vegas. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Bahala na kayo. Loyalistang Pilipino. Ang ulo mo, sabi niya sa akin, walang laman. Hindi ka ba na nun? Marami na ko sinabi, tapos sasabihin mo, wala pang laman. Anong kang klasik ng tao ka? Helen Bagyo, hindi pa rin sana pwede mag-vlog ito kasi nanilbihan. Dapat nga, wala siya kasi conflict of interest yung mag-vlog ka. Dahil mataas pang pwesto mo sa gobyerno, undersecretary ka. Talo si Auntie Claire dito. Hanggang dyan lang po. Magandang umaga po. Mamamayan, paki-like na lang po at paki-share at paki-subscribe na rin mga hindi pa nakasubscribe. At paki-invite naman mga kaibigan nyo para sa ating komunidad. Ang komunidad ng